umpisahan muna natin pakinggan mga kababayan, yung bate ng ating Vice Presidente. Oh, hindi pwedeng maliit to. Basta po, pagpupugay sa China, mga boss, ay kailangan number 1 at unang-una sa listahan na magpupugay sa kanila ang mga Duterte. Sabi po dito sa balitang ito, ayan, Newswatch Plus PH, Gong Si Fakay, o Pashay, paano ba i-pronounce yan? Hindi naman ho tayo in check no? Gong Si Pashay, o Pakay, o kahit ano, kung ano, pakay ninyo. Watch, Vice President Sara Duterte express hope that the Philippines and China will continue working together to address common challenges. Duterte's video message, no, was played during the Chinese New Year celebration hosted by the Chinese Embassy in Taguig. Ayan, mga kababayan, ano? Ang hiling ng ating Vice Presidente, sana daw po mas tumindi pa at mas maging unite ang Pilipino o ang Pilipinas at ang China, mga bossing, Chief Amo, sir. Grabe, ano? Tayo naman po, wala tayong problema, mga bossing. No? Tayo po sa buong mundo, pinakapalakaibigan tayo, mga kababayan. Kung sino yung gustong maging kaibigan natin, sige tayo. Lahat pinagtitiwalaan ho natin, mga bossing. Kaya lang, yung nakikita ho natin sa estilo ho ng China, mga kababayan, binubuli nila tayo pagdating ho dyan sa West Philippine Sea Ano? Tayo yung pinapalabas nilang masama sa buong mundo. Tama ho ba naman yun? Tas mariringgan natin ang ating Vice Presidente na sana mas maging maayos ang relasyon ng dalawang bansa ng Pilipinas at China. Madam, Ma'am VP, no? Matagal na ho kaming naghihintay nung inyong masasabi, yung komento patungkol sa West Philippine Sea. Kung ano masasabi ninyo doon sa pambubuli ng China. Pero ipaparinig ko po sa inyong video, mga kababayan, parang pagpupugay pa sa China ang gustong iparating ng ating Vice Presidente. Kawawang Pilipinas talaga, no? Kung sakali na 2028 mga Duterte ang manalo, mga Duterte ulit ang maupo sa pagka-presidente, naku po, ihanda nyo na yung sarili nyo, mga kababayan. Yung naudlot na sinasabi nilang Pilipinas, probinsya ng China, nako, malamang tuloy na tuloy yun doon sa panahon ng 2028 kapag sila ay naibalik sa puder. Ito, pakinggan nyo ho, mga bossing. As we welcome the year of the wood snake, a symbol of as we welcome the year of the wood snake, wisdom, resilience, and adaptability, we reflect on the aspirations that unite us and guide us towards a brighter future. Ayan, may brighter future pa kaya ang Pilipinas at China, mga boss? Sa ginagawa nila sa atin sa West Philippine Sea, parang masasabi mo talaga, itong mga to talaga napaka-plastic. Gustong-gustong sakupin yung West Philippine Sea, kalat sa buong mundo na tayo po ang may karapatan sa West Philippine Sea. Tapos ang ginagawa nila? Ipamumukha nila na tayo po yung nananakop sa kanilang teritoryo. Samantalang ang linaw-linaw ng sabi na tayo ang may karapatan sa West Philippine Sea, kaso tinulugan niya ako ng dating Pangulong Duterte. Wala akong ginawa. Di ba? Yung hinihintay natin na komento ng Vice Presidente, Madam VP, ano po ba ang masasabi ninyo doon sa ginagawa ng China sa Pilipinas? Yung pambubuli nila at kung ano-ano pa. Wala, no comment. Pinagtanggol pa nung kapatid na si Congressman Pulong Duterte. Hindi trabaho ng Vice Presidente magkomento tungkol sa West Philippine Sea.
humirit yung mamamayang Pilipino. Madam BP, bilang isang Pilipino na lang, ano komento mo? No? Ano ang komento mo? Wala. No comment. Tinulugan, no? Tapos eto ngayon, no? Pagtansya natin, pagpupugay pa sa China ang ating Vice Presidente. Sabi ni Dennis Chavez, Mark Ramos, para kang si Boy Abunda. Aba, ayos yun Boy Abunda, chismis lang ba? Ayan, naririnig na ho natin. Ano? Naririnig na natin. Gusto nyo yung video gumagalaw? Yung ganito? Ayan. Ayan. Yan yung gusto ninyo. Hindi, syempre, tinakpan lang ho namin yan, mga bossing. Bakit ho? Baka ma-copyright tayo. Kaya dito tayo sa pakinig. To the Embassy of the People's Republic of China, led by Ambassador Huang Xilian, the Federation of Filipino-Chinese Chambers of Commerce and Industry Incorporated, the Federation of Filipino-Chinese Association of the Philippines, and the Philippine-Chinese Chamber of Commerce and Industry Incorporated for co-hosting this year's celebration. Kaya ho, mga kababayan, marami hong nagsasabi doon sa mga kapwa natin Pilipino na itong mga to sa kumukuha ng pondo sa China. May nagsabi na din po niyan, mga bossing May nagsabi na po niya, kung naalala nyo ho, yung anak ni JPE na si Katrina Ponce, siya ho yung nagsiwalat niyan. Siya yung nagsabi niya na yung mga yan, kumukuha daw po ng pondo sa China o may nanggagaling pondo sa China ho. So kung ikaw, presidente, pinakamataas, no? Doon sa National Security Council, tapos kabilang sa grupo ng National Security Council, ang vice-presidente at nakikita mo ganito ang aksyon, ni hindi makapagbigay ng komento patungkol doon sa West Philippine Sea. Pero kapag kayong pagpupugay at pagbate sa China, napakabilis ho. Walang kaabog-abog. Ano gagawin mo? Tatanggalin mo. Dahil iisipin mo na talaga na, nako, mas mahal nito ang mga Chino kaysa sa Pilipinas tuloy natin. This year is especially meaningful as we celebrate the 50th anniversary of the establishment of diplomatic relations between the Philippines and China. Over 5 decades, our nations have sought to enrich our bilateral relations on the basis of sovereign equality, achieving milestones in various areas of cooperation. As we honor his legacy, let us look ahead with hope and determination, working together to address common challenges and foster a harmonious and prosperous future for all. May this Lunar New Year bring blessings of health, abundance, and peace. Mabuhay, Xinyan Kuaile, Gong Xi Fakay. Ayun na, Gosim Pakay daw, Pasay, kung ano man ang basa dyan, mga bossing, di ba? Sabi, congratulations pa doon sa ambassador. Nako, Lord. Hay nako. Anyway, yan na lang po ang maikukomento natin sa kanila. Halata ho, di ba mga kababayan? Halata na una ang China sa kanila kesa doon sa West Philippine Sea natin. Halatang halata naman ho.